habang umuusat ang impeachment. Pero ang problema dyan, yung mga issue na dapat ay pinag-uusapan ngayon, ay natakloban nitong impeachment complaint itong impeachment proceedings Gaya ng ating mga naunang sinabi, Nelson, kapag sinimulan niyo po talagang impeachment, maraming mga mahalagang bagay sa ating bansa ang talagang matatakpan nito. Natatandaan mo yung kine-question na national budget ng 2025? Nako, isa pa yan. Na ano ba tinawag doon? May mga blanco. Oo. Di ba? Oo. At saka kung sa bagay ito, alam ko may question dito sa Supreme Court. Yes, di ba? mayroong Supreme Court. Nakapending Oo. Hanggang ngayon nga, parang tahimik din ang Supreme Court sa usapin na yan. Oo, hinihintay pa natin. At, siyempre, habang nakapending yan, dapat binabantayan na rin natin paano naman ang gagawin nila sa 2026 national budget, di ba? Baka naman, pagka nakalusot sila dun sa nauna, gayahin na naman itong sa susunod na taon. Kasi after na, presentation of budget na ulit. Ayun na naman. Magsusubitin na ulit ang national government ng ating budget for 2026 na. Totoo. Di ba? Oo. Tapos hindi pa natin nare-resolba ang question sa 2025 budget. Ayun nga. Di ba? Eto pa. Oo. Nararamdaman na natin ang tag-ulan ngayon. Oo. Konting ulan lang, baha na. Pero matatandaan natin, ipinagmalaki po ng Pangulong Bongbong Marcos, alam ko sa SONA pa lang ito, ipinagmalaki na Uh-huh. At pinaglaanan ng napakalalaking mga budget, itong mga flood control project. Pero, anong nangyari? Meron bang investigasyon tungkol dito? Oo. Meron bang lumilitaw na resolusyon o desisyon o rekomendasyon? Ito po ang nangyari sa bilyon-bilyong ginastos natin sa flood control project. Kaya po bumabaha ay dahil sa ginastos natin yung flood control project, halimbawa lang Oo. pero inilagay natin dun sa walang baha. Hindi ba? Paano mo ipapaliwanag yung bilyong flood project, flood control project, tapos bumabaha? Nako, kaya nga ako sa tingin ko, talagang pinaiinit nilang usapin ng impeachment para matakpan ito maraming issue ito, Nelson. Kasi kung wala tayong issue ng impeachment ngayon, tsak, yan ang tinatalakay natin ngayon. Itong issue, Yan ang issue na mas mainit ngayon na dapat pag-usapan yan. Oo. Di ba? Oo. Yun lang pambansang budget hanggang ngayon po Maging kataas-taasang hukuman, bakit hindi po gumagalaw sa usaping ito? Parang habang tahimik, aywan ko, may mga kumukulo. Di ba? Kumukulong issue na hindi po dapat sumasambulat ito Kumbaga pag ito sumingaw, Nelson, wala tayong magagawa. Talaga namang ang pisala nito sa taong bayan. At tinan mo dyan, marirealize yung mga kababayan yung mga grupo na napaka-iingay ngayon sa impeachment, bakit tahimik kayo sa national budget issue? Di ba? Bakit ito yung national, tinan mo dyan impeachment. Oo. Ang resulta lang po ng impeachment, halimbawa ito ay ginawa natin ng dire-diretso at naging mabilis, tanggal lang ang Vice President Yun ang pinaka-lundo niya tatanggalin or mananatili. Kapag ka ba tinanggal, halimbawa, naging guilty si BP Inday. Naparusahan, halimbawa na, tinanggal sa kanyang pagiging Vice President. Yung baha ay makokontrol? Baka tumigil. Aayos na ba yung budget? Di ba? Masusolusyonan na ba yung inflation at kung ano-ano pa? Ito po dapat mag-ingay din tayo dito sa mga issue na ito. Yung tungkol dito sa paggastos sa national budget, yung sa pagbibigay ng mga pondo sa bawat mga ahensya ng gobyerno. Ako sa tingin ko, Nelson, kung mangyayari yan, sisipa ang lahat, pagtataasan. Paano sisipa? Ibig sabihin kasi, hindi tayo nag-focus dyan Yung magiging epekto ng pagbaha, yung epekto ng presyo ng bilihin, di ba? Yung ating national budget, sapagkat tumahimik tayo, yan ang problemang hindi mawawala tumahimik lang. Pero yung problema nandyan pa rin. Andyan pa rin. Andyan pa rin. Kaya sisipa yan kapag sabi natin, halimbawa, sige, na-guilty si BP Inday Sara, natanggal sa kanyang posisyon, tapos bigla itong lalabas itong problema, wala, lunod tayo. Lunod tayo sa baha. Oo, totoo yun. Yan ang masakit. Kung gano'n tayo kasi yung mga kababayan na impeachment, magsisigaw din kayo dito sa issue na ito. Di ba?
Kasi, ibig sabihin, titigil ang mundo dahil may impeachment. Hindi na natin papansinin yung ibang issue. Parang yan ang gusto nila. Naku Yan po. ang gusto nilang mangyari. Aminin man nila o hindi, Nelson. Pagkahugan yan, hindi Oo. ho tayo talaga para sa taong bayan. Hindi tayo sa kapakanan ng bayan natin Oo. nakakakiling, di ba? Parang meron lang tayong agenda at doon lang ang focus natin. Oho. Mayroon silang gusto talagang pagtakpan dyan. Yung mas malaking issue. Di ba? Ang sinasabi nila, si BP Inday, 125 million ginastos sa loob ng labing-isang araw eh. O di sige, sabihin na natin, totoo. Oo. O yan o. Kumpara dyan sa bilyon-bilyon na hinahanap natin ngayon. Yun nga. Di ba? Oo. Oo. Itong impeachment, naghahati-hati tayo di ba? Oo. Bakit hindi natin pagkaisahan naman itong tungkol sa mga isyong ito? Halimbawa, sino ba naman natututol dyan na dapat ang national budget ay maayos na ginagastos? Meron bang, kami, hindi, dapat, okay lang yan na waldasin natin ng pondo. Oo. Wala naman siguro gano'n, di ba? Ibig sabihin, meron pong mga issue na tayo ay pwedeng magkaisa. Nako. Oho. Pagkaisahan natin na isulong itong pagbusisi sa national, yung mga kinekwestiong mga pondo ng bayan. Totoo. Di ba? Alam mo, minsan mga mababatas, mga gusto tawag sa kanila, honorary. May mga hearing lang dyan, di ba? Oo. Pagka may mga paratang, anong gusto mo? Mga ganyan. Kayo ba ang tawag doon, yung gusto nila, Mr. Clean sila, Nelson? Di ba? Yung gusto nila, sila lang ang mabuting tao. Yun nga, palagay ko Diba? nga dyan, kasi budget ang pinag-uusapan. Oo. Nung kinwestiyon yung bakit yung anong ginawa niyo sa 2025 national budget, gumawa sila ng isang issue na para hindi sila makita. Yes. Oho. Kaya nga sabi ko sa iyo, kapag akala mo, kapag sila nagsasalita dyan, wala nang mali sa tao kundi sila. Wala na. Mr. Clean nga ang dating sa kanila. Bakit wala na palang sabon ng Mr. Clean ngayon. Ano? Baka nga na-sponsor pa. Kasi kahapon pala, meron ng mga naging rekomendasyon ang mga komite ng Kamara de Representante. Ano ha? Itong halimbawa, ang isang controversial na komite, yun hong malaki, yung Quadcom, Nelson ha? Quadcom. Yes. Sa kanila pong pagdinig kahapon, inaprubahan daw po ng Quadcom ang final report na nagsasangkot daw po sa dating Pangulong Duterte at sa kanyang malalapit na kaalyado, Bato de la Rosa, Christopher Bongo, sa mga kampanya sa pamamaslang at suportado daw po ito ng Estado. Ayun. Meron po silang 66 pages na ulat matapos ang 15, naka-15 pala silang hearing sa pagdinig po mula August 2024 hanggang June 2025. At inilahad po ito ng Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights, Public Accounts, na hindi may kakaila daw po ang pagkakaugnay ng kera kontra droga ni Pangulong Digong sa libo-libong extrajudicial killings na pinahintulutan, kinonsinti at ginantimpalaan daw po ng kanyang administrasyon. Ayon, yun naman ang naging rekomendasyon daw po ng kanilang komite. Hindi ko lang alam, Nelson, kung ito bang mga natuklasan nilang ito ay ihahain nila sa mga kinaukulang korte ng ating bansa. Kasi sino magpapile? Iyon, kasi kung ito'y natuklasan nila at wala namang magka-file, halimbawa sa ombudsman o saan pa man, hindi ko alam kung paano ito itatrato, Nelson. Yun po, yun ho yung report na binabanggit nila kahapon at alam nyo naman ang nangyari. Marami po nakasubaybay dyan po sa pagdinig ng Quadcom. Ang kanilang rekomendasyon dyan sa nabanggit mo ay puro pagpapile ng kaso, di ba? Yes. Meron bang binanggit na mga panukala, legislative measures? Kasi yun ang layo yun In aid of legislation yan Di ba? Meron ba nakalagay na mga babaguhin nilang mga probisyon ng batas? Mukhang aamyendahang batas o isusulong ng bagong panukalang batas? Mukhang dito sa report na hawak natin kahapon, hindi ko lang alam kung meron nga ba silang nagawa na mga batas. Kasi yun ang layo rin, di ba? Oo. Kaya ka nagpapatawag ng pagdinig o ano pa man, kasi may naiisip tayong batas na i-implement o kaya naman ay gagawin at makatutulong itong nagiging pagdinig. Pero, aywan ko lamang po, dito sa hawak nating resulta at ipinahayag nila kahapon, Nelson, ay wala pong mga recommendation. Oo. Kasi dapat yan ang pangunahing nakalagay dyan. Yes. Di ba? May babaguhing batas, may amend na kung ano pa man, mukhang wala po
doon sa nabanggit na yan. Yung isa pang komite, controversial din ito, Nelson, ito pong yung Committee on Good Government and Public Accountability. Ito naman yung duminig. Di ba dininig yung anak? Oo. Dininig din yung tatay. Oo. Dininig din po yung anak. Ito naman yung usapin sa committee po ni Congressman Joel Chua, yung public accountability, na ang sentro naman dito ay si BP Inday Sara. Ang kanila pong report, committee report ng Good Government and Public Accountability, nagre-recommenda din, mga kababayan, ng pagkasampa daw po ng kasong plunder laban sa pangalawang Pangulo, BP Inday Sara, sa kanyang papel sa umano'y paggamit daw po ng 612 million na confidential funds. Sa ulat daw po na inisponsoran ito ni Congressman Joel Chua, na siya pong chairman ng komite sa plenaryo, ay nagre-recommenda rin ng kasong kriminal, sibil, administratibo laban po kay BP Inday sa ilang opisyal ng OBP at DepEd para po sa technical malversation, falsification of public funds, paggamit ng peking dokumento, perjury, bribery, corruption, public officers, etc., etc. Marami pang iba. Hinahanap ko rin dito kung meron bang mga nagawang batas o amendments na mukhang Tungkol sa confidential funds. confidential funds. Ano ang gagawin natin ay mukhang wala din Wala natang- malinaw. Wala pa pong malinaw. Aywan ko kung sa naging pagdinig nila may kinalaman dito ay mayroon tayong mga bagong batas na isusumite at ipapasa ng Kamara ng Representante. Mukhang sa dalawang controversial na pagdinig na ito, Nelson, ay mukhang hintay natin. Baka pagkatapos ng recommendation na ito, Yes. may marinig tayong mga panukalang batas na ihahain nila. Ayan. Yun po ang ating mababanggit dito sa mga bagay na yan. Tinapos na nila kahapon